Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Ave María Purísima sin pecado concebida. Twine Divine, ang iyong pong lehitimong manggagamot ng kulang, barak at sanib. Sa patuloy ko pong pagbibigay ng isang kaalaman sa gamotang espiritual, humingi po ako sa inyo ng pahintulot o isang pangunawa sa akin pong ipapahayag bilang isang manggagamot. Bilang manggagamot po, akin pong pinapaliwanag sa aking mga pasyente, personally po, lalo po sa mga nakakarating na sa aking tahanan. Ang aking pong panggagamot ay hindi po talaga kino-commercial na katulad ng iba na nakikita nyo sa ibang YouTube na paano nila pinapakita, paano sila manggamot. Ako po ay nagbibigay sa inyo ng isang kaunawaan na pangunawa. Kung gusto niyo po makita ang ganung uri ng gamutan, pwede po kayong personal na pumunta po sa amin. Bawal po kami magpahayag ng video sa amin pong panggagamot dahil po ako ay naniniwala ang nanggagamot po ay isang spiritual healer. Hindi po tao ang gumagamot. Ito po ay isang espiritu. So, nakakalimutan po natin ang ating espiritu ay mahalaga sa ating buhay. Hindi lang po tayo nilalang ng Diyos sa pisikal na kaanyuan. Tayo po may kakambal na espiritu. Yun po yung ating nakakalimutan. Bilang ako po ay nag-aaral o aking inaaral ang aking mga followers, ang aking mga pasyente, mahalaga po sa buhay natin ang isang espiritu. Kapag po mahina ang ating espiritu, hihina din po ang ating katawan tao. Sabi nga po hiram sa Diyos ang ating buhay. Sabi din po, ang ating katawan tao ay babalik sa alabo kung saan tayo nagmula, sabi. Po, ipapaliwanag ko po maigi ito sa inyo para po ang ating panggagamot kahit po sa ibang healer na inyo napupuntahan na lagi niyo pong pinupuri ang manggagamot. Sa akin po, huwag niyo po akong pupurihin. Kung ako po ay nakapagpagaling sa aking mga pasyente, lagi po akong sinasabi, papuri sa Diyos sa kahit taas-taasan para po tayo ay tuluyang gumaling. Subalit, may mga patakaran din po tayo alituntunin, panuntun ng Diyos para sa tao. Hindi po sa lahat ng pagkakataon tayo binibigyan ng kagalingan ng Diyos. Kundi tayo po binibigyan niya ng pangako na binigay niya sa ating unang tipan ng ating Biblia, sa lumang tipan, ang kanyang pangako, ang buhay na walang hanggan. Meron po akong nabasa, sabi ang pangako daw ng Diyos sa atin yung wala tayong kamatayan, no? Walang kamatayan, sabi. Akin pong explain po to sa mga pasyente ko na, lalo na mga naninikluhod na siya pagalingin. Dahil po siya ay bedridden na, dahil siya hindi na kumakain. Papaliwanag po natin ito para po tayo ay hindi namamali ng pangunawa. Ang bigay ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Ito po yung sinasabi niya, yung makitid na daan na bibihira lang ang nakakapasok dito. Marami pong tagong karunungan, hindi po lihim ito, tagong karunungan na hindi alam ng tao. Ito po kasi hindi hayag katulad ng Biblia. Hayag na kaalaman ang Biblia natin. Ang tagong karunungan, ito po ay hindi inahayag. Ewan ko lang po doon sa ibang tao na naghahayag na po. Bawal po kasi natin pangunahan ang Diyos. So, ganun po ang ating paliwanag, no? Doon sa aking mga pasyente, no? Tungkol naman po sa mga sinasabing scammer ang manggagamot, nadadami po tuloy yung ibang matitinong manggagamot.
Kapag po kayo ay mayroong involved na pera sa mga gamot na at nagpapabayad, huwag po natin husgahan yung may bayad. Kasi kumakain din po yung 3 beses ang araw. Yun naman po doon sa libre, pasalamat po kayo at kayo may matatagpo ang libreng gamutan. Ano po? Meron po kasi tayong mga patakaran, alituntunin, panuntunan ng Diyos para sa tao. Hindi po lahat ay libre. Kailangan po natin magsakripisyo para sa ating kagalingan. Paano po ito tayo magkakaroon ng kagalingan at magkaroon tayo ng sakripisyo? Lagi po ito sinasabi sa akin at sinasabi ko rin po ito sa aking pasyente. Libre po ang dasal, walang bayad. Ang problema po, ang tao ay nagiging tamad makipag-usap sa Diyos. Gusto po lagi nating instant healing, instant galing. Kahit walang bayad, galing agad. Hindi po ganun ang Diyos natin. Ano po? Para po hindi tayo nagkakaroon ng maling pangunawa sa ating paggagamot. Kami po ay inyong matatagpuan dito po sa Mataas sa Bayan ni Mary, Batangas. If you want to see us personally, ay pwede po kayo magsadya sa aming gamutan. At doon naman po sa international, sa aking mga pasyente sa ibang bansa, na hindi nila po kaya pumunta rito. Ako po ay nagbibideo call sa kanila para sila gamutin. Through video call, you can see me, my face, siyempre. You can see me, siyempre, hindi po kayo magdududa. Na po. Meron po kami tamang address na naka-indicate po sa aming gamotang spiritual kay Twine Divine o sa Twine Healer International. At pwede po kayo na mag-personal na pumunta, yung kamag-anak nyo, dalhin nyo dito sa amin. Na po. Para po hindi tayo magkaroon ng maling pangunawa. Sana po maintindihan po natin. Hindi po lahat ng mga gamot ay fake o scammer. Huwag naman po natin lahatin. Huwag na po natin lahatin. Dahil yan po mga gamot na yan ay kinalog din po ng Diyos sa atin para respetuhin po natin. Ngayon kung kayo po nakakaranas ng maling magagamot, maaari pong may mali kayong pangunawa. Po? Kasi po, lagi sinasabi sa akin ng mga pasyente, libre po ang gamutan. Noong pong panahon ni Kristo, libre po ang gamutan. Si Kristo po yun. Po? Tayo po ay sa panahon ngayon na maraming bilihin na dapat bilhin sa pagkain sa araw-araw. Noong panahon po ni Kristo, may mga problema din po noon. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng paghuhukom. So marami po nabago. Pananalapi, komunidad, sa tao, marami po. Kaya sana wag po tayo maging close sa ating isipan, sa mga bagay-bagay na ating pangangailangan sa ating buhay bilang isang magagamot. Pinapayo ko po pag kayo lalapit sa katulad ko na isang magagamot o albularyo kung tawagin ng iba, unawain din po natin ang ating kapwa. Po, ako naman po, bilang ako po is personally speaking, hindi ko man po lahat ay pera na bana, no? Meron lang po tayong libre din, depende po sa kondisyon ng pasyente. Lalo na kung siya'y nakikiusap sa akin at talagang walang-wala. Pero bilang isang magagamot, bawal po magsinungaling. Po, para na makalusot sa patakaran ng isang magagamot. Alam po ng isang magagamot kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay lumulusot, kung ikaw ay nagbabadya lamang para subukan isang magagamot. Huwag po natin subukan ng Diyos sa ganitong pangunawa.
Sana po ay makapagbigay pa ako sa inyo ng ibang kaalaman sa gamotang espiritual. Mayroon man po itong itindihin, pero kung ito ay ating pong unawain, napakabilis po, napakasimple lang unawain. Kaya po sana, doon din po sa napagaling namin at ang permanent namin followers, hinahangal ko rin po ang kagalingan nyo. Ang aking pong sinasabi sa inyo, sundin nyo lang po yun at kayo gagaling. Physically and spiritually. Pero kung di man sa physical, spiritually, meron po kayong naghihintay na kaharian ng Diyos para sa ating lahat. Sabi nga sa makitidadaan, hindi lahat ay nakakarating. Bilang isang pangunawa sa atin, hindi po lahat ay binibigyan ng physical na kagalingan, kundi spiritual na kagalingan. Ito po yung walang tanga na tinatawag, sabi ng Diyos, yung hindi kinakalawang, hindi nasisira. Ito yung buhay na mahanggan na sinasabi niya. Hanggang sa muli po, sana po ako ay humingi sa inyo ng pangunawa na sana sa mga napupuntahan yung magagamot sa spiritual ay maunawaan nyo kung ano-anong dahilan kung bakit kayo lumalapit sa kanila. Sana po tayo ay matutong magdasal, humingi ng tawad sa Diyos, magpasalamat po tayo sa Diyos na tayo ay nandito sa mundo sa mga biyaya pinagkakaloob niya sa atin. Iwasan ang gumawa ng masama sa ating kapwa para ang kulang, parang at pagsanib ng masamang espiritu ay hindi niyo po maranasan. Hanggang sa muli, mapagpalang araw po sa lahat. Tuwain ang iyong lehitimong magagamot ng kulang, barang at sanib.